Pamilya bilang sentro na kagalakan ng Pasko. So, sa Advent na to, dito po natin makikita yung kasimplihan dapat ng pamilya, pero inaalala po natin yung impact nung event na yun na kung saan ipinanganak ang ating pong tagapagligtas. Kasi, alam naman po natin lahat kung paano dumating ang ating pong Panginoong Jesucristo sa sanlibutan, di mo ba? Hindi naman po siya in-announce ng mga royal guards na ipapanganak na ang ating hari at tagapagligtas. Hindi po ganun, di ba? Paano po, alam po natin story, paano po pinanganak ang Panginoong Jesus? Struggle talaga. Struggle, controversial pa. Lahat na ng opposite nung royal arrival or grand arrival ng ina-expect na tagapagligtas or hari ay total opposite ang nangyari. Una, si Mary ay nagbuntis. Pero, hindi kay Joseph, di ba? So, controversial na yan. Sinisimulan ko po yung sa Netflix. Ayaw ko nasimulan niyo. Sa Netflix po ay palabas yung Mary. Controversial, pero theatrical depiction nung kung paano paano si Mary naging nagkaroon ng major role sa salvation ng sanlibutan nung ipinanganak niya si Jesus Christ. So controversial kasi nga po, kahit nga po sa panahon natin, di ba, na halimbawa mabuntis ka ng labas sa kasal, tapos yung ganong mga sitwasyon, di ba, pagmamaritesan ka na, pagchichismisan ka na. Di ba? So imagine niyo po yung controversy nung time na yun. Kumbaga, talagang Pero dahil nga po, in-embrace nila yung promise ng Panginoon, in-embrace nila yung mission na binigay sa kanilang Panginoon, wala silang pakialam. Doon nga po, halos makipagpatayan sa pagtatanggol si Joseph para lang ipagtanggol niya si Mary. Kasi pinagchichismisan na siya eh. Di ba? Kaya, yun po, 1. 2, manganganak na po si Mary, walang tumatanggap, hindi niya alam kung saan siya manganganak. Di ba? Hanggang sa inabot siya doon sa sabsaban. So, kaya niyo po ba, para po sa mga nanay, kaya niyo po ba manganak sa, sa kulungan ng pwedeng kabayo or baka? Siyempre, hindi. Kahit magtiyaga na kayo dyan sa Emilio Aguinaldo Hospital. Kahit kayo ay, di ba? Basta nasa ospital. Pero yun nga po, yun po yung mga talagang hirap na dinanas ng ating pong, which is, ang point ay humility, yung, hindi grand ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Kasi ang point niya is, hindi po siya marito sa sanlibutan para tingalain agad. Ililigtas niya ang sanlibutan sa paraan na kung saan nagsisimula sa humility. Pero yun na nga po, sabi nga po sa Lucas Kapitulo 2, mga talatang 10 hanggang 11, huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat sinilang ngayon sa bayan ni David
Ang inyong tagapagligtas, ang Kristo, ang Panginoon. So sino po yung pinagdala ng balita? Hindi pa rin po yung Royal Guards. Sino po yung nakarinig ng mga balitang yon? Binahagi po ito sa mga pastol. Pastol, ordinaryong tao. Yun po ang nagdala. Sila po una nakarinig ng mahalagang mensahe na ang tunay na kagalakan ng Pasko ay hindi nakasalalay sa mga material na bagay o kakarangyaan, kundi sa pagkakaroon ng isang pamilyang puno ng pagmamahal, pananampalataya at pag-asa. So yun po yung connection noon. So sa ating pang-araw-araw po na buhay, ang banal na pamilya ay isang modelo ng pagmamahalan at pagtitiwala sa plano ng Diyos, gaya nga po na sinasabi ko kanina. Kasi kung ako po yung nakaranas nung mission na yun, ako parang hirap na, halimbawa ako po si Joseph, parang hirap nito Parang nakasalalay ang aking pangalan dito na parang nakakahiya. Hindi pa kami kasal, buntis to, paano yun? Hindi naman kami nagsisiping, mga ganang mga sitwasyon. Pero hindi po. Alam naman po natin, nag-end ang story na inako ni Joseph na parang anak si Jesus. In fact, yung profession ni Jesus Christ before siya nag-mission ay karpintero, which is, yun yung kanilang career ni Joseph. Ano po? So yun. Pero human din po si Joseph kasi nag-alinlangan talaga siya. Itutuloy ko ba to? Mga ganyan. Meron naman dyan mga available na hindi ako maiskandalo. Mga ganyan. Pero hindi po. Si Maria naman po sa kabila ng kahinaan ng kanyang kalagayan bilang isang dalagang ina, ay buong pusong tinanggap ang misyon na maging ina ng tagapagligtas. Ang kanilang halimbawa ay nagtuturo sa atin ng halaga ng pagtanggap at pagtitiwala sa Diyos, lalo na sa mga panahon ng pagsubok o pagkabahala sa ating pamilya. So ang kwento ng banal na pamilya ay nagpapaalala sa atin na ang Pasko ay hindi tungkol sa malalaking handaan o mga magagarang regalo. Ang tunay na kagalakan ng Pasko ay nagsisimula sa tahanan. Sa mga oras na pinipili natin magbigay ng oras para sa isa't isa. Magpatawad at magkasamang ipagdiwang or magdiwang ng mga biyayang natanggap. So basically, ito pong panahon ng Christmas ay hindi pag-asa na may matatanggap kang gift o maging grande ang inyong celebration. Hindi. Yung ipagdidiwang po natin lagi ang biyayang natatanggap natin sa ating buong buhay. So, ito nga po, sa 24 Tuesday, 24 ng gabi, ito na nga po yung ating pinakaantay, ang pagtitipon ng mga pamilya tuwing Pasko. So kahit gaano ito kaliit o kasimple, isa rin po itong paraan upang ipakita ang kagalakang dulot ng kapanganakan ni Kristo. Ito ay ang mga oras na tumitigil tayo sa ating mga abala at inuuna mga mahal natin sa buhay. Sa mga simpleng sandali tulad ng pagbabahagi na ng kwento, pagtutulungan at pagbibigay ng oras sa isa't isa, nabubuhay natin ang espiritu ng Pasko na gaya na pinakita ng banal na pamilya. So sa pangkalahatan, ang banal na pamilya ay isang halimbawa ng pananampalataya, sakripisyo, at pagkakaisa. Naging isang team, Joseph, Mary, and Jesus. Di ba? Kasi nagkaisa sila na, natin to. Tutuloy natin to. Ganyan. So yun po, pagkakaisa sa gitna ng kahirapan at simpleng pamumuhay. Ang kanilang buhay ay nagbibigay ng inspirasyon sa atin na ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi natutukoy ng mga material na bagay, kundi ang pagmamahalan at pananampalataya sa loob ng ating pamilya. Ang Pasko ay nagsisimula sa tahanan at ang liwanag ni Kristo ay sumisikat ng maliwanag
kapag ang bawat miyembro ng pamilya ay nagmamahal at tumutulong sa isa't isa. In closing, sa panahon po ng Advent, tayo ay tinatawagan na, of course, magpahinga at magnilay sa mga biyayang dulot ng pamilya upang patatagin ang ating mga ugnayan at alalahanin na kung paano dumating si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng pamilya, ganon din na ang kanyang liwanag na sumisikat sa atin kapag tayo nagmamahal, sumusuporta at pinapahalagaan ang isa't isa. So nawa po ang panahon na to ay maging pagkakataon po sa bawat isa sa atin, bawat pamilya po natin, na mag-reunite, kung merong di pagkakaunawaan, mag-reconcile, magpatawad, sabay-sabay po natin harapin o lumingon at harapin ang pag-asa na nalalaman na ang pinakadakilang kaloob ng Pasko ay ang pag-ibig ng Diyos na nasa salamin sa pamilya. So, again, personally, wish ko po sa bawat isa sa atin ay, wish and prayer ay maging mas meaningful ang holidays, ang season na to, kaysa previous season. So, again, Merry Christmas and Happy New Year. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.